Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Ludi at Lumi, dito sa ating dula, Super Pipita. Anong sabi mo? Ludi? Naku, baka nagkamali ka ng tinawagan. Ako si Kamuto. Ano ka ba? Naku, marami ka pang pwedeng itanong dyan. Ang dami kang itanong yan pa. Tagasan ka ba? Hoy, ikaw, makinig ka sa sasabihin ko ah. Kaming taga-Bugyasan, malinis kami. Siyempre, bago namin isubo ang aming kakainin, hinuhugasan pa naming mabuti. Teka. Parang nabubusisan kita. Walang yak. Hey, akala mo siguro maisahan mo ako ano? Kahit ibahin mo pa ang boses mo, alam ko ang boses mo, ampyong. Yon. Pinatay ko na. Loko. Ang ampyong na yon. Umagang-umaga, linuluko ako. Akala niya siguro hindi ko alam ang boses niya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong Lodi? Anong idol? Yun ang sabi niya, Lodi, idol. Gardiner lang ako. Yung kagaya na sanang lasinggiro ang tawagin niyang ganun. Dahil yan sa alak, nahihilo na siya. Ay, gaya ni Mikyong.
Oo, galing kay Mikyung yung salitang Lodi. Palagi kong naririnig sa kanya yun Lahat na lang ng makasalubong yung tao, Lodi ang tawag niya. Kaya alam ko nang ibig sabihin niyang salitang Lodi. May kailangan ng ampyong na yun, kaya tinawag niya akong Lodi. Baka balak niyang utang ng pera. Hindi naman ako mahirap kausapin. Pero kung bibigyan ko ang taong yon, baka ibilang ng alak. Huwag na uy. Oo, Lodovico ang tamang pangalan ko. Pero Lodring ang aking palayaw, hindi Lodi. Palabiro ka pala, Lodi. Inuulit mo na naman. Lodring, hindi Lodi. Ilang taon ka na ba? At anong kailangan mo sa akin? Isa din akong negosyante na kagaya nyo. May isasuggest sana akong negosyo na pwede nating pagsosyohan. Anong negosyo? Mas maganda sana kung magkita tayo ng personal para makapag-usap tayo ng mabuti. Sige. Pumunta ka dito sa opisina ko. Alam mo naman siguro kung saan ito. Siyempre naman, tinawag pa kitang Lodi kung hindi ko alam ang opisina mo. At alam ko din kung sino-sinong mga babae ang kasama mo kung minsan. Tika. Negosyante ka nga ba o investigador? Daddy, sino yung kausap niyo sa cellphone? Si Bart. Isang negosyante at Lodi daw niya ako. Lodi? Kabaliktaran ng salitang idol. Ano ka ba? Parang hindi ka matalino. Nag-cum laude ka pa at top-notcher. At Lodi rin ang marami. Daddy naman, huwag niyo akong tawaging Lodi. Baduy pakinggan. Maganda nga ang bango mo naman. Sumasama sa ilong ko ang halimuyak ng pabango mo. Baka iniisip niyo na nagpapaligaw na ako, Daddy. Hindi Ay siya nga pala, malilate akong papasok sa opisina. Pupuntahan ko muna ang apo ninyo. Ano? Apo ko? Kailan ka pa nagkaanak? Si Royo ang sinasabi kong apo ninyo. Anak siya ni Pinsan Raya. Inaanak ko siya sa binyag. O di, apo nyo na rin. Royo, Raya. Kay gagandang pangalan. Mabuti at hindi Yoyo at Toyo o kaya'y Babalo at Babala. Ang corny nyo talaga, Daddy. O sige, aalis na ako. Ang bango talaga ni Arian. Parang nandito pa rin sa ilong ko ang halimuyak ng kanyang pabango. Kahit nakaalis na. Lodreng, dumating yung isa sa mga kaibigan ko galing sa London. Baka hindi ako makauwi ng maaga, ha? Akala ko yung halimuyag ng pabango ni Ariana ang naiwan sa ilong ko. Ikaw pala ang naamoy ko. Saan ka ba talaga pupunta, Iluminada? Ay, nako. Mag-uumpisa ka na naman yan,
Umiral na naman yung pagkasiloso mo sa hangin. Baka gusto mong ipakita ko sa iyo ang bag ko, ha? Hindi ko nadatnan yung kaibigan ko sa bahay nila. Ay, naku, naiinis ako sa daddy mo. Nasa bahay ako ni Pinsan Raya nung tinawagan niyo ako. May sakit pala ang apo niyong si Royo. Pamangkin mo lang yon. At inaanak mo sa binyag. Hindi ko siya apo. Bakit ba ayaw niyong tawaging apo si Royo? Malambing naman ang batang iyon at saka mabait. Pwede ba? Hindi yan ang pag-usapan natin. Ay uy, bakit pala naiinis kayo kay Daddy? Dahil sa suot ko na sexy. Nagselos na naman sa hangin. Tapos, ang bango ko daw. Nagduda. Hindi daw sa kaibigan ko ako pupunta. Kilala niyo na nga ang Daddy. Palabiro. Baka nagbibiro lang yun. Hindi na kayo nasanay sa kanya. Anong akala niya sa akin? Malandi? Ayaw ko ang birong ganon. Di ayaw ko sanang makipag-asawa noon eh. Kung hindi lang ako pinilit ng aking mga magulang. Kung hindi kayo nakipag-asawa, hindi ako naging tao. Nagmana pala ako sa inyo, Mami. Hindi mahilig sa mga lalaki. Napakasuplada mo kasi. Kaya hindi ka lapitin ng mga lalaki. Kaya tuloy hanggang ngayon, wala pa kaming apo. Nandyan naman si Royo. At aanakin ko lahat sa binyag ang mga anak ng mga kamag-anak natin para marami kayong apo. Ano? Akala ko pumunta sa kaibigan niyang balikbayan. Yan naman ang paalam sa akin, hindi pala. Napakasiksi ang kanyang suot at ang bango-bango. Alam nyo, Daddy, yan ang bagay na kinaiinisan sa inyo ni Mami. Kaya palagi kayong nag-aaway eh. Nagsiselos na naman kayo sa hangin. Wala namang masama sa sinabi ko. Talagang denial king kayo ah. Nagsisinungaling pa kayo. Matanda na kayo pero siloso pa rin kayo. Mabuti sana kung wala akong nabalitaan na iba't ibang babae ang kasama nyo. Siloso kayo pero kayo pala ang gumagawa. Kung bakit kasi sa panahong ito, ang daming magagandang babae. Pero noong kapanahunan namin, wala akong makita. Kaya ito ako ngayon. Ay, Daddy, ayaw ko yung binitawan yung salita. Babae ako. Nasasaktan din ako. Para kayong nagmumurang kamatis ha. Huwag kang magalit sa akin. Pira lang ang habol nila sa akin. Nako, joke lang. Joke lang kayo dyan. Paano kung napasubo na kayo? Huwag niyong sabihin yan, Daddy. Nako, maalala ko pala. Matagal nang dinadaing sa akin ng mami mo. Kukuha tayo ng katulong kapalit noong umalis. Sige. Tawagan ko na yung kaibigan ko. Baka may kakilala siya. Kahit hindi natin kailangan ang kasambahay, kukuha pa rin tayo. At may kasama ang mami. Ngayon lang ako maalalang tawagan ni Ludri. Nagsiselos kasi. Masingkanin ko nga ito para madala. Hello? Kumusta ang pagpunta mo sa kaibigan mong balikbayan, Iluminada? Niloloko mo ba ako? Alam kong nandyan si Ariana sa opisina. Nabanggit naman niya siguro na nagkita kami sa restaurant.
At nasabi na rin na hindi ko nadatnan ang kaibigan ko sa bahay nila. Ngayon, ano ang gusto mong palabasin? Oh, bakit nagagalit ka na agad? Wala man lang kalambing-lambing na nakipag-usap sa akin eh. Ang pagkaalam ko idol ka ng mga kaibigan mo dahil mapagpakumbaba ka. Mapagkumbaba ako sa taong mabait sa akin. Wala akong ginagawang masama. Pero pinaghihinalaan mo ako. Kaya magkanya-kanya na tayo ng pera. Teka. Bakit napunta dyan ang usapan? Hindi naman ako makakapayag. Ano ba't naging mag-asawa tayo kung... Oo, mag-asawa pa rin tayo. Hindi ko naman pwedeng palitan ang apelyido ko. Anong dahilan? Bakit ka nagkaganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan, mahal ko. Kung gusto mong maging mabait ako sa'yo, tigilan mo ang iyong kasiselos. Kilala ko ang may-ari ng kotse na nasa likuran ko. Talagang ang lalaking ito, lagi niya akong sinusundan. Teka nga. Napakaganda mo talaga, Rihanna. Kasing bango mo ang ilang-ilang. Ang inaasam-asam kong magandang dalaga ay nasa aking harapan na. Bastos ka talaga? Gusto mong makatikim ng mag-asawang sampal? Ha? Wag naman. Wag kang suplada. Bakit mo ako sinusundan, ha? Oh, hindi Bakit naman kita susundan? Naimbita lang ako dito sa handaan na ito. Napakamalas ko naman. Kung alam ko lang na nandito ka, hindi na sana ako tumuloy. Makauwi na nga. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Dito ka lang. Ako na lang ang uuwi. Aalis daw ulit si Pipita. At may bago siyang amo. Bibili daw ng bagong malita kasi luma na yung kanyang malita. Sa bagay, dapat lang napalitan na niya kung kailan pa niya nabili yun. Dapat ngayong taon na ito, bago naman ang gagamitin niya. Ano kaya? Sasamahan ko na lang siya bukas. Kakausapin ko si Kulas. Siya muna ang bahala sa gardin. O kaya silang dalawa ni Ampyong o kaya si Angkwan. Oo, pwede. Para makapasyal din ako. Ano kaya? Paano ko kausapin si na Ampyong? Tawagan ko kaya o pupuntahan ko sila? Tawagan ko na lang. Akala ko inimbitahan ka sa isang handaan. Bakit ang aga mo yatang umuwi? Pagkakain, Mami, nagpaalam na ako. Muntik na nga akong hindi tumuloy . Bakit? Yung makulit na manliligaw ko, nandoon. Naiinis ako. Parang sinadya na sinusundan ako. Mahal ka noong tao kung ganon. Malinis ang kanyang hangarin. Ay kahit na, ayaw ko. Hindi ako makikipag-asawa. Nasa sayo yan.
Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Talaga? Ako rin noon. Ayaw ko sa daddy mo. Kasi, naniligaw pa lang, nagsiselos na. Ayaw niyang may ibang manligaw sa akin. Mabuti naman at ginusto nyo pa rin ang daddy kahit papaano. Kung maaari, gusto ko nang magpakatandang dalaga. Pero tinakot ako ng lola mo. Hindi daw ako makakapasok sa langit. Maniwala kayo. Sinusupladahan mo ako, Ariana. Bakit kaya? Gwapo naman ako. Dahil ba matalino siya? Bakit? Wise din naman ako. Matalino. Wise. Bagay na magsama. Akala niya siguro maiiwasan niya ako. Magugulat na lang siya sa aking gagawin. Sayang ang kanyang bango at kagandahan. Kung magpapakamatandang dalaga lang siya. Malumanay ka kung makipag-usap sa ating anak. Pero kapag ako nasawa mo, ang kaharap para kang sasabog na Armalite. Gaya ng sinabi ko sa'yo, mabait ako sa mabait. Pero kapag wala kang karespeto sa akin, dyan sasabog ang Armalite na sinasabi mo. Napakasiloso mong matanda ka. Ito na yata ang aking pagkatao. Natural ko na ito. Siya nga pala, pagsabihan mo ang ating dalaga. Mahirap ang walang katuwang sa buhay kapag matanda na. Anong masama doon? Iba na ang panahon ngayon. Tignan mo ang mga kabataan. Maagang nagkikipag-asawa. Kahit hindi na uso ang matandang dalaga ngayon, walang mag-asikaso sa kanyang pagtanda. Ay, naku, kung ano-ano ang sinasabi mo. Matulog na nga tayo. Kung hindi ko lang mahal ang negosyo nyo, Daddy, lumipat na ako. Iba't ibang kumpanya ang nag-o-offer sa akin na may mataas na posisyon. Ha? At malaki pa ang ipapasahod. Talagang manang-mana ka sa akin, anak. Maraming nag-a-idol sa'yo. Sinabing ayaw kong marinig yan eh. O bakit ayaw mong marinig? Ang gandang pakinggan. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng mami mo. May nandiligaw sa'yo? Sige na. Sagutin mo na siya agad. Dahil gusto ko nang magkaroon ng apo. Kahit isang lalaki lang. Para may magdadala sa aking apelyido. Kung hindi kayo titigil sa kasasabi, Daddy, tatanggapin ko na yung inaalok sa akin na trabaho sa ibang kumpanya. Ano? May tao. Come in! Ikaw? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Lodi at Lumi. Dito sa ating dula,
Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!